Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa Baryo Luntian, isang tahimik at mapayapang lugar na napapalibutan ng kabundukan, nakatira si Elena. Siya ay isang magandang dalaga na kilalang-kilala sa baryo dahil sa kanyang mabait na ugali at magandang ngiti. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging kaakit-akit, marami sa mga lalaki ang hindi nagtatangka siyang ligawan. May kakaiba daw kasing aura sa kanya. At ilang matatanda ang naniniwala na siya iniingatan ng nilalang mula sa ibang mundo. Isang hapon, habang si Elena ay nag-iigib ng tubig sa poso sa likod ng kanilang bahay, nakasalubong niya ang isang lalaking hindi niya kilala. Matangkad ito, may kayumangging balat at tila napaka-perpektong na mga anyo. Parang inililok ang kanyang mukha. Suot nito ang lumang kasuotan na parang hindi mula sa panahon nila. Magandang hapon, Binibini, bati ng lalaki. Ako si Damian. Bagong salta lamang ako sa baryong ito. Nabighani si Elena sa kaanyuan ni Damian at sa magalang nitong pananalita. Simula noon, araw-araw na siyang sinusundan ng lalaki. Sa simula, tila normal lamang ito. Nagdadala ng bulaklak, tumutulong sa mga gawain, at laging may dalang matatamis na salita. Ngunit sa paglipas ng araw, napansin ni Elena ang mga kakaibang bagay kay Damian. Una, napansin ni Elena na laging malinis ang sapatos ni Damian kahit na galing ito sa maputik na daan. Pangalawa, palagi nitong alam kung nasaan siya kahit hindi niya sinasabi. Isang beses, habang nasa palayan si Elena, nagulat siya nang bigla itong sumulpot mula sa likuran ng isang punong kahoy na imposibleng magtago ng ganoon kalaking tao. Pangatlo, tuwing gabi, kapag sinusubukan niyang matulog, naririnig niya ang tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng kanilang bahay. Sa simula, akala niya ay kalabaw o baka lamang iyon. Ngunit nang minsang sumilip siya sa bintana, nakita niyang si Damian ang naglalakad-lakad sa paligid. Suot ang parehong damit mula nang una niya itong makita. Bakit kaya andito siya sa gabi? Bulong ni Elena sa sarili. Ngunit hindi niya magawang magtanong dahil natatakot siyang masaktan ang damdamin nito. Isang araw, nagpunta si Elena sa bahay ng kanyang lola Lourdes, isang albularyo sa baryo. Ikunento niya ang tungkol kay Damian at ang mga kakaibang napapansin niya rito. Biglang namutla si Lola. "Elena, iha, ingat ka sa lalaking yon," sabi nito. "Ang tikbalang ay kilalang mang-akit ng mga dalaga, lalo na ng magaganda. Kung hindi ka mag-iingat, baka hindi mo na makita ang landas pauwi." Kinilabutan si Elena sa narinig. "Lola, paano kung malalaman kung tikbalang nga siya?"
Hanapin mo ang kanyang anino, Elena, sagot ng matanda. Kung wala siyang anino sa ilalim ng araw, wala kang dapat pagdudahan, siya nga ay hindi tao. Kinabukasan, sinubukan ni Elena ang sinabi ng kanyang lola. Sa ilalim ng araw, habang magkasama sila ni Damian sa tabing ilog, palihim niyang tinignan ang lupa kung nasaan ang anino nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang wala itong anino. Samantalang kitang-kita ang sa kanya. Damian, sino ka ba talaga? Tanong ni Elena, pilit na nilalabanan ng kaba. Ngumiti si Damian, ngunit may kakaiba sa ngiti nito. Elena, mahal kita. Hindi ba't sapat na yon? Nang hindi pa rin siya tinatantanan ni Elena sa pagtatanong, napansin niya ang unti-unting pagbabago sa anyo ng lalaki. Ang kanyang mga kamay ay humaba. Ang kanyang mga mata ay naging parang sa kabayo. At ang kanyang mga paa ay naging mga paa ng hayop. Isa nga siyang tikbalang. Sa takot, tumakbo si Elena palayo. Ngunit sa bawat liko ng daan, palagi siyang bumabalik sa lugar kung nasaan si Damian. Hindi ka makakatakas, Elena. Pinili kita. Sa akin ka na, sabi ng tikbalang, habang dahan-dahan itong lumalapit. Naalala ni Elena ang sinabi ng kanyang lola. Kung gusto mong takasan ng tikbalang, kunin mo ang isa sa kanyang buhok. Gamitin mo ito upang siya'y mapasunod. Sa kagyat ng takot, nagkunwari siyang sumuko. Nang makalapit si Damian, mabilis niyang binunot ang isa nitong buhok. Agad na napasigaw si Damian at tila nawala ang kapangyarihan nito. Patawad, Elena. Huwag mo akong isumpa pagsusumamo nito. Gamit ang buhok, inutusan ni Elena si Damian na bumalik sa kagubatan at huwag nang magpakita sa kanya kailanman. Ang tikbalang ay walang magawa kundi sundin ang kanyang utos. Mula noon, muling nanumbalik ang katahimikan sa buhay ni Elena. Ngunit kahit kailan, hindi na siya muling nagtiwala sa sino mang manliligaw, lalo na sa mga may kakaibang kilos. Sa tuwing dumaraan siya sa kagubatan, pakiramdam niya ay may mga matang nagmamasid sa kanya. Ngunit hindi na siya natakot dahil hawak pa rin niya ang buhok ng tikbalang bilang kanyang proteksyon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.